Magandang araw mga kababayan. Ito na ang inaantay ng lahat at kinakatakot ng kampo ni Llamas at ni Risa Hontiveros. Opisyal na tinanggap ni Atty. Rowena Guanzon ang hamon ng sambayan ng Pilipino na tatakbo sa pagkasenador. At sa programa o pagtitipon po sa Cebu para kay Vice President Sara, sinabi ni Atty. Rowena Guanzon na ipaglalaban niya ang Visayas 50 years na umano na walang Cebuano na senador. Kaya sabi niya, kukuha tayo ng upuan sa Senado. Naku po, mga kababayan po natin. Siyempre, dinumog agad yan ang mga trolls, lalong-lalo na itong mga trolls ni Risa Hontiveros, mga komunista, mga akbayan, at ang mga taga-suporta ni Llamas na kikion. Galit na galit, no? Dahil sinasabi nila, nag-iingay lang daw po itong si Atty. Rowena Guanzon dahil may plano pala na tumakbong senador at nag-aambisyon na maging senador. Yan ang sinabi ni Llamas noon. Pero hindi nila kaya itong si Atty. Rowena Guanzon. 'Di ba? Durog-durog nga sila eh. Na bulgar tuloy ang relasyon ni Risa Hontiveros at ni Llamas dahil po sa kanilang ginawang paninira kay Atty. Rowena Guanzon. And si Atty. Rowena Guanzon sa lahat ng mga dilawan, ito ang hindi kumain ng suka. Ito ang talagang hindi man siya umalis sa kampo ng Pinklawan, pero pinanindigan niya kung ano ang tama at may prinsipyo po. Dumikit man kay Vice President Sara sa mga Duterte, pero sinasabi niya na hindi siya DDS. So sinusuportahan niya lang dahil maganda ang ginawa ni Duterte, maganda ang ginawa ni Vice President Sara, at mas maganda pa ang magagawa ni Inday Sara Duterte kung siya ang magiging presidente. Patagin mo, Pinklawan siya, sinasabi niya, suportado niya si Leni Robredo kung tumakbo sa ibang posisyon. Pero kung lumaban si Leni Robredo o si Risa Hontiveros na nagkiklaim na mga kaaliado niya, iba si piliin niya si Vice President Sara. Kasi mas may prinsipyo si VP Sara kaysa mga ito. Ilalong-lalo na si Risa Hontiveros. Sinusuka niya si Risa Hontiveros. Mantakin mo sinasabi niya na si Risa Hontiveros ay hindi naman talaga Pinklawan o Dilawan. Komunista daw ito na pilit na dinidikit ang kanyang sarili sa Dilawan at sa Pinklawan para makakuha ng boto. Pero ang kanyang pakay ay iba. At ito daw po ay tumatanggap din ng suporta, nagkakaroon ng foreign fund galing sa ibang bansa itong si Risa Hontiveros. Kaya sigurado, no, sabog na naman ang atay ni Risa Hontiveros at ni Llamas na malaman nila itong si Atty. Rowena Guanzon ay talagang makakalaban nila. Si Llamas pala ay gusto rin palang tumakbong senador. So, magandang laban ito mga kababayan natin. So, good luck kay Atty. Rowena Guanzon at siyempre, kahit hindi ka man Duterte, pero ikaw ay sumusuporta kay Vice President Sara at talagang lumalaban para sa tama, ako suportado natin yan, si Atty. Rowena Guanzon. At paki-like naman ang video ito, marami pa po tayong pag-uusapan mga kabayan. At sa pagpapatuloy ng ating update, sabi ko nga marami pa tayong pag-uusapan, ito na naman. Kanina nabanggit natin si Llamas, nabanggit natin si Risa Tanas. Grabe na naman, nagpakalat na naman sila ng chismis. Kaya hindi ko talaga masasabi na political expert, political analysis, political commentator itong si Llamas. Ito talaga ay manghuhula itong si Llamas na kikion. Mantakin nyo mga kababayan po natin, sinasabi niya na naman o inaakusahan niya na naman si Madam Gloria Macapagal Arroyo o si Congressman Gloria Macapagal Arroyo na nasa likod daw po ng ex-Marines. Pero wala po siyang ebidensya. Chismis lang. Paano niya na-connect ni Llamas? Kinokonek ni Llamas itong si Madam Gloria dahil si Mike Defensor, si Esperon ay dating mga kasama sa administrasyon ni President Gloria Macapagal Arroyo. So ngayon dinidikit niya. Siyempre si Madam Gloria ay talagang kaibigan ng mga Duterte. Kaibigan ni Tatay Digong, kaibigan din po ni Vice President Sara. Na kahit siya po ay hindi man nagsasalita sa Kongreso, no, hindi man inaaway niya, hindi niya inaaway si Bongbong, hindi na niya inaaway si Martin, at sa ginagawa kay Vice President Sara dahil gusto niya lang maging neutral, ay siya po ay talagang hindi niya po inaabandona si Vice President Sara. Hindi niya po winawala yung kanilang pagiging magkaibigan at ni Tatay Digong, 'di ba? At kung kinakailangan niya na ipaglaban sa mga budget deliberation o sa proseso ng impeachment si VP Sara, talagang naninindigan po ito. So yan ang kinokonik ngayon nitong si Llamas. Nagpakalat na naman ng kasinungalingan at chismis.
laban po kay Madam Gloria Macapagal Arroyo. Grabe 'no, tsismoso. Pero tinanong siya kung may ebidensya, wala naman siyang ebidensya. Nililik niya lang kasi nandiyan daw po si Mike Defensor at nandiyan din po itong si Esperon. So, yan na naman ang kanilang gustong palabasin. Sa ngayon ha, mga kababayan natin. Wala silang makikitang ano, wala silang makikitang ibang rason, 'no? Ayaw kasi nilang paniwalaan na yung Marines lang yung mga naninindigan. Of course, may mga sumusuporta na mga individual. At isa diyan sa umamin nga na sumusuporta ay si Congressman Mike Defensor. Pero ayaw nilang tanggapin na kay Mike Defensor lang. Gusto talaga nila na idamay pa itong si Madam Gloria. Sa ngayon, wala pang response si Madam Gloria, hindi pa ito nagsasalita. No? Siguro, bakit ko kasi papatulan to? Itong si Llamas kasi, sa totoo lang, mga kababayan natin, ismoso talaga to, nakikisakay lang sa isyu. May plano palang tumakbong senador. Kaya siguro nagpapasikat. Akala niya kasi, makukuha niya yung atensyon ng taong bayan. Ilalo nga siyang pinagtatawanan eh. Eh, 'di ba? Antakin mo ang yabang-yabang magsalita. Sabi nga ni Senator Robin Padilla, "Ayusin mo muna yung pagmumukha mo. O ayusin mo muna yung ipin mo." Sabi ni, Attorney Rowena Guanzon, no, kion. Lakas mga ano po mga kababayan po natin, lakas mang-asar, lakas magpakalat ng tsismis. Mantakin mo, 'no? Sabi nila dapat labanan daw ang fake news. Sila po yung nasa likod ng mga nagpapakalat ng fake news. Mantakin niyo mga kababayan natin, 'no? Ang lakas nila magpakalat ng kung ano-ano mang tsismis, pero wala silang mga ebidensya. Dito sa impeachment ni VP Sara, ang dami na po nilang sinasabi, oh. Kasi ang gusto nila kasi sumikat itong si Risa Hontiveros. Ito kasi yung kanilang manok, Risa Hontiveros and Leni Robredo. Kaya lahat ay gagawin po nila para masakyan ang iba't ibang isyu. So, itong Marines, ako personal ko na nakausap yan. At nakita natin na yung Marines ay talagang consistent. At kahit sabihin pa ni Boying Rimulya, okay, gumawa sila ng kanilang individual affidavit, kayang-kaya ng mga Marines yun. No? At may bago na namang drama yan si Boying Rimulya. So anyway, yan po yung ating mga susunod na pag-uusapan, mga kababayan po natin. So kung umabot kayo sa video ito, huwag kalimutan i-like. At kung kayo ay hindi pa nakasubscribe, pa-subscribe naman, mga kababayan.